ako. Eh, sabi ko dito, mga kapatid, Melvin, sa talatang ito, praise the Lord, hallelujah. Sabi dito ay, sa Philippians 2:12, mga kapatid, sabi dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus sa ngayong inyong ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at paninig. Okay? So, nag-iwan ng salita natin mahal ng apostol dito sa mga taga-Philippians, mga kapatid na. Nagsabi niya doon, kaya nga mga minamahal, kung paano ang inyong pagsunod, amen, na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkus ngayong ako'y wala. So, pamagatan po natin tatalakayin na integrity. Medyo paus po ang inyong pastor, amen, dahil nag-concert ng mga kapatid. Sabi niya, yung pagsunod daw ng isang Kristiyano, dapat hindi nakabatay doon sa nakikita niya. Amen? So, ibig sabihin, hindi lamang dapat nakabatay ang isang pananampalataya ng Kristiyano doon sa nagdadala sa kanya. Amen? O doon sa nakikita sa kanya, nakikita niya. Amen? Kasi maliwanag, sabi ng ating mahal ng Pablo, mga kapatid, yung pagsunod, hindi lamang sa kanyang harapan, kundi pag-post, dapat lalo pagwala. Amen? So, hindi pag-meaning ng integrity. So, sa madaling salita, integrity ay ang paggawa o pagsunod, amen, sa mga task or sa mga gawain o sa mga iniwan, amen, nang may katapatan. Praise the Lord. So, yun yung ibig sabihin, pinaka-meaning na integrity. Kumbaga, kung sa trabaho, iwanan ka ng boss mo, sinabi sa'yo na ito yung gagawin mo, kailangan matapos mo ito. Amen? Praise God, hallelujah. Ngayon, kailangan mo itong gawin without the supervision ng boss mo, na hindi ka binabantayan, pero ginagawa mo yung trabaho mo. So, ganun din sa isang Kristiyano. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, dapat hindi nakabatay sa tao na nakikita natin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kundi pag-post, kahit hindi natin siya nakikita, nandun pa rin yung integridad natin, yung integrity natin, yung katapatan natin sa pagsunod. Malimit kasi, o madalas kasi sa isang Kristiyano, amen? Praise the Lord. Nakapokus dun sa kanilang nakikita. Ngayon, pag wala na yung nakikita nila, wala na yung integrity, wala na yung pagiging honest, amen, ng isang Kristiyano. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sinabi dito ng ating mga Apostol Pablo na pag wala ako, dapat tapat pa rin kayo at lubusin nyo ang inyong paglilingkod, amen, ang inyong gawain, ang inyong sariling pagkaligtas. Praise the Lord, hallelujah. Ibig sabihin, pinamamanig o pinapaintindi ng ating mahal na apostol Pablo dito na, hallelujah, na hindi sa kanya dapat tayo o ang isang Kristiyano hindi dapat nakabase or nakatingin, amen, hallelujah, doon sa isasalita, kundi dapat doon sa mga salita. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, ang isang Kristiyano dapat hindi yan mag-base sa literal na bagay, kundi sa maka-spiritual na bagay. Praise God. Hallelujah. Yun yung gustong i-emphasize na ating mahal na apostol na yung pagsunod natin hindi lamang dun sa pakita, dahil susunod tayo, nakikita tayo ni pastor, susunod tayo makikita ni pastor o mapupula o mapapansin tayo ni pastor, ni bishop, ni evangelist, pastor, ribata ito. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Makitang hilas, kumbaga. Amen? Pag andyan lang sa harapan,
Pero pag wala na sa harapan, wala na rin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ano sabi mga kapatid ng 1 Corinthians 10:31? Praise the Lord. Hallelujah. Mabilis lamang po ito mga kapatid. Makaabutan tayo ng run out o mag-run out, pero sana wag na. Para if ever, magal-tagal. Amen? 1 Corinthians, hallelujah, 10:31. Kung hindi ako nagkakamali mga kapatid. Sabi doon, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung whatever na ginagawa natin, nasaan man tayo, kung ano man ginagawa natin, gawin lagi natin ito nakaukol sa Diyos. Amen? Gawin lagi natin ito sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit sinasabi? Dapat lagi sa kaluwalhatian ng Diyos o dapat lagi dapat makaukol sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi sinasabi, lahat ng ating gagawin dapat laging mapupurihan ng ating mahal na Panginoon. At lahat ng ating gagawin, nasaan man tayo, praise the Lord, hallelujah, lahat ng ginagawa natin, sabi ko, ano man ang ating tanin, amen, nagsisikain man, o nagsisino man, o ano man ang inyong ginagawa, praise the Lord, hallelujah, mananatili tayo tapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Dahil hindi yung tao yung sinasamba natin, hindi yung tao yung pinakikinggan natin, hindi salita ng tao yung kinukuha natin pag nagsasalita yung tao, kundi salita na galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Kaya maliwanag, amen, ang sabi ng ating mahal na apostol, dapat may integridad kayo. Amen. Hallelujah. Nasabi doon sa Philippians, mga kapatid na 12, sa verse natin, it talks about your integrity. Praise the Lord, hallelujah. It talks about your being honest, katapatan mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Without the person na in-appoint ng Panginoon, or andyan yung person na in-appoint ng Panginoon, mananatili yung katapatan at tamang pagsunod sa paglakad natin sa harapan ng ating mga Panginoon. Yun yung gustong sabihin ng ating mahal na gustong pagkumakas. Amen? Kaya nga lang, may mga Kristiyano talaga, praise the Lord, hallelujah, amen? Sabi nga natin kanina, masigasi pag nakikita ng pastor. Dapat pag nakikita ng pastor. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Mabulaklak ang bibig. Pag andyan ang pastor, nakikinig. Pag wala na ang pastor, praise the Lord, hallelujah, kanya-kanya ng parang binugaw na langaw. Kaya ang bilis magpalit. Pag langaw, pag binugaw mo, ang bilis, gano'n agad, di mo na makita. Praise the Lord, hallelujah. Minsan gano'n rin mga Kristiyano, mabilis magpalit. Pag wala na ang pastor, mabilis mag-disguise. Hindi tayo dapat nag-disguise. Amen? Dahil hindi naman talaga tayo makakapag-disguise sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So sayang lang yung ginagawa natin. Praise the Lord, hallelujah. Patuloy tayo ng pag-attend, pakikinig na salita ng Panginoon. Pero dinadaya lang natin yung sarili natin. Amen? Sumusunod na tayo pag-araw ng linggo. Praise the Lord, pag-araw na ng Lunes, wala pang ang Lunes, pagtapos lang ng simpa, pag nakauwi na ng bahay, andyan na. Praise the Lord, ang kasuotan ay naka-spaghetti na. No, seryo, magandang na rin po. Amen? Spaghetti na, nakasort na na maiksi, labas na kikol-kikol, mayroon puti, itumraba. Amen? Yan, naka-spaghetti. Praise the Lord, hallelujah. Mayong puting ilog. Yan. Arang taasa na magbungot. Yan, itong pag yun. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Ang pagsunod, hallelujah, sabi nga, kung tumawag sa inyo, hindi yung tao, kundi yung Diyos na banal. Amen? Kaya dapat ang pagsunod mo may kabanalan. Amen? Hindi lamang sa pananamit, hindi sa kilos, sa gawa, hindi sa lahat sa salita, sa lumalabas sa ating bibig.
Dahil lumalabas sa ating bibig, yan yung magsisilbing inspirasyon, amen, or tawag dito, magiging encouragement sa mga nakakausap natin. So Lord, hallelujah, na ikaw ay tunay na anak at talaga ng Diyos. Hindi yung mabuti lang ikaw magalinda pag sa harap ng sambahan. Mabuti ka lang makitungo pag sa harap ng bahay-sambahan o sa loob ng bahay-sambahan. May mga presya ng ganito. The Lord, hallelujah. Kaya nga, ini-emphasize na ating mahal na Apostol Pablo sa lahat ng panahon, kumbaga, maging tapat tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Masaya si Sister Vicky. Amen? Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Amen? Hindi tayo makakagawa ng sekretong bagay dahil lahat ay hayag sa Kanya. Oo, limited lang ang kaalaman o ang nakikita ng mga nangangalaga. Pero ang Diyos, nakita tayo lahat. Saan man tayo sumising mga kapatid. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Anong sabi mga kapatid na Colossians? Hallelujah, 3:9. Amen? Sabi po natin mga kapatid. Sabi doon mga kapatid, huwag kayong mga kulaan sa isa't isa. Yamang inuban na ninyo ang datihang pagkatao at hindi ng kaniyang mga gawa. So, ibig sabihin, ikaw ay bautismado in the name of our Lord Jesus Christ. Pag maganda yung dati mong pagkatao at yung dati mong mga gawa, huwag ka na magkulaan, huwag mo nang dayain yung pagsunod mo at paglingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Immature Christian ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon ay tamang pagsunod at pagsunod sa kanyang salita, sa kanyang katwiran. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Baka hindi pa tayo nagmamature at tagal na natin naglangalagad. Praise the Lord, pero ganun pa rin tayo magkulaan down sa harapan ng inyong mga lingkod ng Panginoon. Hindi talaga nila alam, limited lang kanila nila, pero hindi ka makakapagtago sa Diyos. Okay? Sabi doon, yaman inubad mo na, amen, hallelujah, praise the Lord, yung datihang pagkatao, pati yung dati mong gawa, inubad mo na yun. Dahil naglilingkod ka na sa tunay ng Diyos. Hindi na peking Diyos yung pinaglilingkuran natin. Okay? Hindi na yung kahoy. Hindi naman ako nakaririnig niyan. May tenga. Sa Lord, hallelujah. White lies, still a lie. Amen? Still pagsisinungaling. Bakit? Naibaba yung spelling ng lie na yon? Natagtagan pa nga eh. Nagkaroon pa ng white. Hallelujah, mga kapatid. Amen? So parang, ito, hallelujah, binabase ko lang ang pananampalataya mo dahil yan lang sa iyong harapan. And so, hindi tunay na pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya sabi ng ating mahal na sa Pablo, balik ulit natin, hallelujah, binibigyan niya talagang diin. Saan ka man naroroon, ikaw na Kristiyano, anak ng Diyos, praise the Lord, hallelujah, maglingkod ka na may integrity, maglingkod ka na may katapatan, malinis at ang budhi. Amen? At hindi sumasalansang sa salita ng Panginoon. Kahit yung hindi mo pagsunod sa salita ng Panginoon, ang tamaw, ikaw ay against sa Panginoon. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Sabi nga ng Proverbs, mga kapatid, maigi pa daw yung dukha na lumalakad sa pagtatapat. Basahin natin mga kapatid, Proverbs 19:1 mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mabilis naman po mga kapatid, pasensyahan nyo na. Sabi doon, maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa sa suwain, amen, sa kanyang mga labi at mga amen. Praise the Lord, hallelujah. Mabuti pa yung mahirap daw na lumalakad, pero
katapatan, may integrity. Amen? Honest sa mababaw na salin. Tapat. Amen? Praise the Lord. Kaysa dun sa suwail. Amen? Suwail na Kristiyano. Amen? Praise the Lord. Sa kanyang mga labi at mangmang. Praise the Lord. Hallelujah. Kung mga Kristiyano palang suwail sa kanilang mga labi, mga kapatid. Amen? Pero mas maigi pa yung mukha, yung mahirap. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Pero lumalakad naman sa katapatan. Mayaman ka nga. Praise the Lord. Hallelujah. Pero suwail ka naman sa salita na ating mahal ng Panginoon. Amen? Na yung lahat na lumalabas naman sa iyong labi, ipa-ipabaw lang. Praise the Lord. Hallelujah. Kumbaga, for fame lang. Amen? Para makakilala at maitaas tayo ng pastor natin, magpapakita tayo ng kabutihan lamang ng kanyang harapan. Pero pag wala na siya, hallelujah, ito na yung mga labi natin, ito na yung mga kamangmangan natin, ito na yung ginagawa natin. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ayon, hallelujah, sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi doon, hallelujah, mabuti pa yung luha. Mabuti pa sila. Praise the Lord. Hallelujah. Sila na lumalakad na may pagtatapat. Praise the Lord. Hallelujah. Well, minsan kasi talaga, Kristiyano, minsan to say, maraming Kristiyano ganyan. Well, kaya nga gano'n na lang yung paalala natin, mahal na Pablo doon sa kanyang salita, na talagang dapat present or in my absence, hindi tayo nakatindig. Amen? O tayo sumusunod. Hallelujah. Sa ating Diyos. Hindi sa tao. Kasi ang tao talaga, pag ang tao lang, sa tao lang tayo sumusunod, wala naman ito si tao. Gagawin ko muna ito, hindi naman ito malalaman. Kapuntsaba ko rin naman si sister dito, kapuntsaba ko rin si brother dito. Dalawa kami. Ayun, may tsabahan pa minsan. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Sabi nga mga kapatid, huwag pagsigit sa salita. Amen. Ang dila man, kundi ng gawa at ng katotohanan. Sabi sa 1 John 3:18, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi sa 1 John 3:18, "Bumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ng di laman, kundi ng gawa at ng katotohanan." Kasi ang Kristiyano madaling maligaw, madaling mailigaw sa mga mabulaklak na pananalita, matabis na pananalita. Amen. Praise the Lord. Hindi natin alam, itong mga Kristiyano ito, they are seeking na para meron silang makasama sa kanilang mga desire. Amen? Kaya mag-ingat tayo sa mga Kristiyano na sobrang mabulaklak ang pananalita, pero hindi naman nakikita natin yung gawa. Sabi doon, kunti ng gawa at ng katotohanan. Amen? Praise the Lord. May mga Kristiyano mabulaklak ang pananalita, pero hindi mo nakikitaan ang pagiging isang tunay na anak ng Diyos o tunay na mananampalataya o tunay na isang Kristiyano dahil wala ito sa gawa at wala ito sa katotohanan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, sabi doon, mga pumunti kong anak, huwag kayong magsiibig sa salita. Amen? Hindi ng di laman, hindi ng gawa at katotohanan. Kung ikaw bilang isang Kristiyano, huwag mong piliin yung pananampalataya o yung pagsunod mo. Praise the Lord. Hallelujah. Na sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pero wala ka naman sa katotohanan at hindi nakikita sa gawa mo ng katotohanan, which is yung salita ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung may mga Kristiyano na magaganito yung mga pananalita, minsan, praise the Lord, hallelujah, napapaibig tayo sa mga sinasabi, napapauho nga, siya nga. Amen. Praise the Lord, hallelujah. My point, ano pa, may Pastor Arvin, my point, pero less pointless. Amen. Praise the Lord, hallelujah. My point yung sinasabi, pero less kasi yung gawa. Amen. Praise the Lord, hallelujah. May point ka sana, pero less ka nga lang sa gawa. Praise God, hallelujah. Mga kapatid. So, may mga Kristiyano kasi na
Sabi nga natin kanina, matamis talaga yan magsalita. Bulaklak magsalita. Amen? So, bantayan nyo yung mga kapatiran nyo. Amen? Praise God, hallelujah, na magbulaklak magsalita, matamis magsalita, pero ang ulo pala nito, amen, ay hinihila ka na. Kung saan siya paroroon, nadadala ka na. Amen? Kaya magmasid-masid kayo. Praise the Lord, hallelujah, mga kapatid. Dahil, sabi nga, tinanong si Lucifer, "Boy, saan ka galing?" "Paroon pa rito, akyat panaog." Amen? Ibig sabihin, nandyan lang din sa tabi-tabi. Tabi natin. So, ang mga Kristiyano, sabi pa ni Minister Johnny, lalo na yung malakas yung pananampalataya, yan yung paboritong pagkain ng Diablo. Amen? Praise God, hallelujah. Kasi kumpleto Ricardo yan eh. Kumpleto na yung timpla. Pag yung Kristiyano na andap-andap, hindi papansinin ng Diablo yan. Baka masama ang lasa niyan. Katulad ko yan eh. Amen? So, ang ginagawa ng Diablo, masama ang lasa niya. Praise the Lord, hallelujah. Hindi siya kakain kung katulad niya. Praise God, hallelujah mga kapatid. Kaya ang pipiliin niya yung mga tapat at tunay na naglilingkod sa Diyos. Kaya pag may dumikit sa inyo na hindi naangkop sa pananampalataya o pagsunod sa tunay na Diyos, ang sinasabi, keep distance, mga kapatid. Amen? Nabibat sa likod ng mga truck, keep distance. Hallelujah. Para hindi tayo madisgrasya, keep distance. Hindi madisgrasya yung ating pagsunod at pananampalataya, keep distance. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mahirap tumingin doon. Kaya nga sabi doon, na pagiging tapat ng Kristiyano, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mababasa natin ito, ang example ng pagiging tapat ng Kristiyano sa Psalms 139. From the start, pababa, amen? So, basahan na po kayo ng sample, mga kapatid, amen? Praise God, hallelujah. 139:1. Amen? Sabi dito, "O Panginoon, sinisiyasat ako at nakikilala ako." Ibig sabihin, alam ng Diyos. Amen? Sa to, hindi yung nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig, hindi yung nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Amen? So ito, 2 verses, example lang, ibig sabihin mga kapatid, sabi pa, praise God, hallelujah, kailangan mo maging tapat sa Panginoon. Amen? Kasi sabi dito sa talata, nakikilala ka ng Diyos, yung pag-upo mo, yung pagtindig mo. Amen? At nauunawa yung kanyang pag-isip kahit nasa malayo. Kahit nasa malayo ang Diyos. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Kaya yung iniisip natin na hindi angkop sa Panginoon, hindi angkop sa gawa ng mahal na Panginoon, hallelujah, alam ng Diyos. Sa Lord na hindi ka honest sa Kanya, na meron kang nagawa o nasabi, hallelujah, na hindi angkop, praise the Lord, hallelujah, sa gusto ng Panginoon sa iyo. Amen? Praise God, hallelujah. So malinaw talaga ng alaala dun sa Philippians na talagang kailangan natin maging tapat dahil whether you like it or not, alam talaga ng Diyos ang ginagawa mo kahit nasaan ka. So kung gusto nating maligtas, ang kaligtasan, tigil mo na yan. Sabi kanina, huwag ka na magbulaan. Amen? Sabi doon sa Colossians, di ba? Huwag na tayo magbulaan sa isa't isa. Amen? Praise God, hallelujah. Gawin na natin. Saan pa ni Bishop, kung susunod ka na lang rin naman, gusto-gusin mo na, kapatid ko. Amen? Dahil masasayang lang yung pag-attend mo linggo-linggo, pag-isip mo ng umaga, and yet yung ating pananalita at ating gawa ay against doon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Gusto ng Diyos tapat. Ibig sabihin, paano mo mapapakita na ikaw ay tapat sa Panginoon? Gawin mo sa kapwa mo. Dahil sabi ng Panginoon, yung ginawa mo dito sa
mo sa akin. At yung hindi mo ginawa dito, hindi mo ginawa sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. So kung gusto mo tayo ay makita ng Diyos na tapat sa lahat ng panahon, kahit sino makasalamuha mo, kahit anong ginagawa mo, mananatili kang naka-align sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Huwag kang papadala sa bukso ng damdamin. Kasi ano ako dyan sa kapatid ko na yan eh. Dyan sa kapatiran ko na yan. Dyan sa kay Sister Anso. Alala ko, Brother Anso. Amen? Praise God. Hallelujah. Hindi ganyan ang mindset ng isang Kristiyano. Ikaw yung talunan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Dahil yung sabi pa nga ni Pastor RP, pag may umaway daw sa atin, amen? Example ni Pastor RP, makita natin na tayo ay matalino. Amen? Matalino at nasa side tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, paano makikita ang isang matalino? Amen? Nung binabatikos o kung mayroong binabato na kung anumang mga bagay-bagay, manatiling tahimik mag-isip. Amen? Kung saan pag-iisip na dapat tama ang gagawin at hindi papatulan yung galit. Kung galit, magagalit ka rin. Amen? Kung ano sinabi sa'yo, papatuloy mo rin ang ganong sinabi. Namertihan mo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Mag-isip ka muna kung ano yung tama. Manatili na ikaw ay maging good example na anak ng Diyos. Hindi ka magpapadala dun sa, ano yun eh, rinupurbo. Amen? Yan ang kaaway. Praise the Lord, hallelujah. Para gawin mo yung mga bagay, amen? Nagalit siya, magkagalit ka rin. Gawa ng kaaway yun. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya, sabi natin mga Pastor Harvey, isip ka muna. Praise the Lord, hallelujah. Ang isang matalino at isang anak ng Diyos, praise the Lord, nag-iisip ng tamang gagawin. Hindi gaganti. Amen? Praise the Lord, kundi magiging blessings pa rin. Nakpakan natin natin mahal na Panginoon, mga kapatid. Hirap yata ng pastor. Hallelujah. Madali lang yun. Magkasama natin ang Panginoon. Kaya mong gawin yun. Pag lagi tayo nakasandal sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang matikos. Sorry. Pati talaga na lang muna ni pastor. Dahil ang ipukul sa'yo. Palitan mo ng kabutihang loob. May iyang kaway. Amen? Sa Lord, hallelujah. Tatakbo ang kaaway. Naalala ko tuloy si Pastor Walter dati, tatakbo ang kaaway. Dahil, hindi mo siya pinapatulan, no? Wala akong mapapala dyan. Sabi pa. Amen? Kung hindi mo papatulan, amen? Naghahanap ng kaisparin yan eh. Ang Diablo. Naghahanap ng kaisparin yan. Sa Lord, hallelujah. Ito, malakas-lakas na to. Parang match na kami nito. Kapag pinatulan mo yan, sa Lord, hallelujah. Birds the same feather than flock together na kayo. Amen? So, ang isa ang imbis, kaliskis, pakpak, eh yan talaga ang magsasama. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Tingnan mo dyan lumilipad mga ibon. Di ba sama-sama yung mga maya, sila yung sama-sama. Kalapate, sila yung sama-sama. Amen? Nakita ka ba uwak na sumama sa kalapate? Nag-iikot. Diba? Wala. Sa Lord, hallelujah. Kaya, bilang isang Kristyano, panatilihin natin yung integrity sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Bilang isang tunay na mananampalataya, panatilihin natin yun. Kasi kung babalikan natin, amen, sabi nga sa 1 Corinthians 10:21, kung ano man yung ginagawa natin, nasan man tayo, ito man tayo, kumakain man tayo, ano ginagawa natin, gawin lagi natin sa kaluluwan natin ng Diyos. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Hindi yung pag wala na tayo sa araw ng pagkakatipon, hindi nakaluwalhatian ng agpas na nasa langit o ng Diyos, yung ginagawa natin. Amen. So dapat manatili yung pagiging matapat natin o yung integrity natin, yung katapatan natin, yung pagiging honest natin. Kahit wala na, amen, sa harapan natin, sunod yung mga nilamisan at ginamit ng ating mahal na Panginoon. Dahil Diyos yung sinasamba natin dito, hindi ang tao.
Amen? Praise the Lord natin. So may iiwan lang po ako isang talata na lang last. Amen? Dito sa Hebrews 4:13. Praise the Lord. Hallelujah. Para kahit paano mangilo kung mga Kristiyano na gumawa ng hindi ka nais-nais kung nakatalikod na pastor, yan ang ating mahal. Amen? Praise the Lord. Nabi dito sa Hebrews, praise the Lord. Hallelujah po. Mga kapatid, amen? At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay ibad at hayag sa harapan ng mga mata niya o ating pagsusunod. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So kung ikaw Kristiyano, tuloy ka pa dyan sa ginagawa mo, mangino ka na. Dahil ang sabi dito, walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Amen? Tungkol daw sa ating, iyong ating pagsusulitan, iyong pagsusulitan pagdating ng panahon, ang ating mahal ng Panginoon, ang ating Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lahat daw yung mga bagay na yun, ginagawa natin, alimad o sa iman, dadalhin natin yan sa harapan ng ating mahal ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kahit ang namamagin ko sa inyo, yung pagkikilan din, yung katapatan natin, panagiging natin sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan lamang ng tao. Amen? Praise God. Hallelujah. Dahil tao na sinasamba natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Praise God. Hallelujah. Dahil ang tao din nagkalat ng Diyos, nalapakan ang katapatan natin sa lahat, sa lumikha, sa ating mga Amen? At nagtatapot natin para hindi tayo gumawa against sa lumikha sa kapatid. Amen? So, manatili ng tapat ng Panginoon. Huwag lamang po sa Diyos sa salita, manatili tayong lahat sa ating Diyos na sinasamba. Simula sa oras nito, hanggang sa kanyang pagkabalo. Kaya kung ano pa man po yan, na hindi angkot sa mata na ating mahal na Panginoon. Kaya, huwag mo sayangin yung pag-attend mo yung pag-attend mo every day and Friday is online Bible study. Amen? Hallelujah. Ito yung sa ating mahal na Panginoon. Total na pagsunod, hindi partial na pagsunod. Amen? So, salamat sa ating mahal na Panginoon ng kapatid sa inyong natin po ang mamahali ngayon. Magiging tapat tayo lagi kung ito naman yung ginagawa natin sa Diyos. God be the highest glory. Sa Lord na kaya balik ko lang po sa ating niyasin sa inyo. Kasi mga kaso yan mga kapatid dapat malutas, mawala. Ngayon po sa ating tagapagturo sa gabi nito na nakakabuti po ang Diyos. Amen. Kung mayroon tayong katanungan, praise God, mayroon tayong 2 minuto para magtanong mga kapatid. Malaya po ang oras at panahon. Praise God sa topic o sa topic mga kapatid. Ngayon ng Diyos ay tanong po tayo mga kapatid kung mayroon tanong at magandang gabi pala po sa ating Adventist Roaming at yung din mga kapatid sa ating Pastor Sam at Pastor Mika mga kapatid. Yun mga kapatid, wala na po tanong kung may tanong po. So wala siguro tanong mga kapatid. Maliwanag naman po ang pagkakaturo ng ating gets mga kapatid. Ating attorney, pastor attorney ay yan, haring wala pong tanong. Walang department ko. Yung pag-take lang po mga pastor, mga kamagagawa. Lecturer po ay si Pastor Christopher at si Baptist Rock po ang MC.
lang po at maraming salamat. God bless you. Back to you. Tamang sunod. Dan Diyos, tidak sa puso, hindi kapag kita tunay na tao. Ay manalangin na bilang Ama makapangyarihan, tawag Diyos, kita sa tahan, kapatahan, dahil Diyos, dan Diyos, kaya Diyos, at ginamit ng Diyos, tungkol nito, upang gamitin ng Diyos sa pan, kita ng lain, dahil aman, tawa, Panginoon, karapat dapat na magtuwid Diyos, maning amin ulang din Diyos bawang magbibigay sa amin karunan paisip dan gawa Panginoon puso Diyos gawa Panginoon na ito'y hindi na kaninisan sa iyong harapan kita na iyong pagkita namin kapita Panginoon ikaw na iyong akin. Salamat po Diyos. Panginoon din. Yan. Na patuloy kang tutugaw sa amin. At ito ang aming nais. Bawat isa sa amin na narinig. Panginoon sa salita. Ibigay ng patuliran. Salamat po Diyos. Hayang Panginoon ang panangin kita. Aming narinig bawat isa sa amin. Sa aming pagsunod sa palataya. Nawa o Diyos, pagbibayin mo aming pag-ibig. Patuloy kami pagkakaisa sa araw ng Panginoon. Sa katulungan, sa pagsunod. Ayon sa iyong kalikuman, hindi sa kapanalan sa kalintan. Hallelujah, na maging ay-aya o Diyos. Yung pananampalataya ay tama. Diyos, aming pagpalin, aming bibig na gawa. Diyos, salamat sa iyong salita na patuloy ng paalala. Salamat sa iyong ikot. Ito nilurong niya. Diyos, hallelujah, kitang salitang karunungan, paalaman, Panginoon unawa. Salamat na natuloy mo siya dinamit, Panginoon, sa buwatan upang ipahayag, Panginoon, sa katiwanan. Walang may tatago, Panginoon, kahit sinabi mo ka, hallelujah, walang lihim na hindi magpumitin. Kung ano man, Panginoon, ang manitatago mo sa tao, hindi hindi sinatutan. Dahil kami, Panginoon, hallelujah, sasamba kami, naglilingkod, hindi sa tao. Kami ka na ng palatayan, hindi para sa iyo. Kami harap namin, Diyos, ang aming mga sarili, na walang tubig, walang kamintasan, maging sa aya-aya ko Diyos. Tama, Panginoon. Hallelujah. Sa galing itong way. Hindi mo kami, Panginoon. Dahil sa kami dahil sa isang pagsunod. Hallelujah. Kayo tayo. Tama sa Diyos. Sa galing itong way. Hindi mo kami ng tama. Malan. Dahil na nagbibigay, Panginoon. Nawa, Panginoon. Masa, ginawa, Panginoon, ang kapagdagdag.
Hallelujah, ang pag-isip, Lord, yung panahon ng salita. Hallelujah. Kagabi ito, yung Jesus name, purihin ng Diyos. Salamat. God bless mga kapatid. Lamigi. Mga kapatid, nagdagabi, Christmas na. Ang gabi sa ating lahat. Pastor, Sa Diyos, nilaos natin ang tingnan ng kalim, medyo ng ulan.